Paano kumuha ng Indigent ID sa PhilHealth? Kailangan mo ba ng PhilHealth ID para magamit mo ito sa oras ng pangangailangan? Alam mo rin ba na pwede ka kumuha ng PhilHealth Indigent ID kahit ikaw ay walang pambayad o hirap magbayad? Ano ba ang mga requirements at sino-sino ba ang mga pwedeng kumuha ng Indigency PhilHealth ID? Kasama ba dito ang mga primary care services, diagnostics at mga laboratory tests? So sasagutin natin ang lahat ng yan, mga tanong na yan. Tara, umpisahan na natin. Well, unang-una, ano ba ang pinagkaiba ng normal ID card sa indigent ID card? So sa kanan, makikita nyo sa ilalim meron nakasulat na indigent yung kanilang mga ID at sila yung mga indirect contributors. Sa kaliwa naman, makikita nyo na wala nakasulat sa ilalim, yan po yung normal ID card o sila yung mga direct contributors. So, ang mga normal card o direct contributors, sila po yung mga nagbabayad ng monthly contributions at sila po yung mga nagtatrabaho habang nagbabayad ng contribution. Sino naman yung mga indigent ID card holder o yung indirect contributors? Sila po yung mga walang visible means ng income, meaning wala pong pinagkakakitaan o kaya ay mababa ang kanilang family income o kaya ay sila yung hindi maka-afford ng monthly contributions. So, who are qualified for indigency ID? Sino naman ang mga pwede mag-apply dito? So, number 1, sila po ang dapat mag-apply, ang mga indigent families na pwede pong galing sa DSWD na listahan at pwede rin po mag-apply ng independent. Ang mga person with disability, yung pong may mga kapansanan o mga PWD, 21 years old and above who cannot pay the premium, meaning wala pong trabaho o wala pinagkakakitaan. So, mga dependents po ng mga members na hindi membro ng PhilHealth at lahat ng senior citizen. Ang mga dependents naman po na pwedeng kasama rito ay yung mga legitimate spouse na hindi member ng PhilHealth. Ang mga anak nila na below 21 years old na walang asawa at walang trabaho. Ang mga disabled children po na 21 years old or above, basta disabled, kasali po yan. Mga disabled parents, kasali rin po kahit na anong edad. Ang mga foster child, kasali rin po. At yung mga parents who are 60 years old or above. Yan po yung mga senior, no? So, the names of the dependent must be listed. Ibig sabihin, dapat pong ipalista sa PhilHealth yung mga dependents para ma-consider po ng PhilHealth ang kanilang record at ma-update. Okay po? So, ang mga requirements naman po para sa indigency ID. Unang-una, kailangan ng birth certificate o kaya ay original baptismal certificate. Pangalawa, ang NSO, Certificate of Indigency. Pangatlo, Barangay Indigency Certificate na manggagaling sa inyong barangay. At ikaapat, ang marriage contract kung kayo ay married. Ano naman po mga benefits ng mga members? So, health benefits package. Package po yan, which include primary health care or primary care. Yan po yung mga check-up. And then medicines, yung mga gamot, diagnostics, yung mga laboratory tests, at yung mga preventive, curative, at rehabilitative services. Kasali po lahat yan. Ang mga kasama naman po sa mga laboratory o kaya ay sa diagnostic examination na kasali sa ating indigency ay yung mga sumusunod yan. Mahaba po yan. Isahin nyo na lang po. Ang normal o kadalasan ay chest x-ray at ECG. Pero kasama po lahat yan. Okay? So, note lang po, an individual can avail of himself or herself for pre-primary care service in the facility where he has registered. Okay, kung taga saan po kayo, kung saan po kayo nagparehistro, doon din po dapat kayo mag-avail ng primary health care o care services. Okay? So, paano naman ito mag-a-apply para sa indigency ID? So, number 1, kailangan pumunta po tayo sa pinakamalapit na branch ng PhilHealth. Pangalawa ay kumuha tayo ng application form, doon din po sa branch.
At pagka-fill up po natin, isubmit lang po natin ang ating mga documents at the same day, ma-update na po nila at mabibigay rin po nila ang inyong ID. So, can I update my PhilHealth from normal to indigen? Yes po, pwede po yan. Provided na kumpleto po lahat ang inyong requirements, saka pasok po kayo doon sa mga qualification, yes po, pwede po yan. Okay? So hanggang dito na lamang po at sana nakatulong sa inyo ang video na to. At huwag nyo na lang po kakalimutan na mag-like, subscribe, at hit nyo na rin ang bell para update kayo sa ating mga video. Huwag nyo rin po kakalimutan i-hit ang ating or i-follow ang ating FB page. At maraming salamat po sa panonood. Narito po ang ProMag TV. Papasalamat sa inyo and God bless you all.